Ma'am, sa ibang mga probinsya, ba't wala pa talaga? Manong Ted, kahapon nag-umpisa na po sa mga municipalities outside Metro Manila. Mhm. Kaya punong abala po lahat ng ating mga field offices. In fact, makikita nyo po no, sa page ng DSWD, Facebook page ng DSWD ay talagang puspusan po yung isinasagawa na payout sa mga tricycle drivers in municipalities outside Metro Manila. Ang target po natin dyan ay mag-serve ng mahigit 755,000 tricycle drivers in municipalities outside NCR. That is only for tricycle drivers. Tama po, Manong Opo. Ted. So, Yan na po kasi yung... So, paano po yung mga nasa jeepney, nasa mga, ito pong mga nasa, yung nagmumotorsiklo sa mga probinsya po, na mga naghahatid, no? Yung sa amin po sa Kabisayaan, yung single motorcycle na ibinabiyahe, paano po yung mga ganon? Manong Ted, yung pong mga jeepney drivers, TNBS drivers, MC taxi drivers, and service delivery riders in municipalities outside NCR, ang schedule po niyan ay from April 21 to April 30. Yan, inuna lang po Okay. yung mga tricycle Sige. drivers kasi Opo. sila na po yung naisumite ang listahan sa DSWD. Okay. Hinintay lang po natin yung submission ng LTFRB para doon naman sa ibang transport workers. Okay, so sa ngayon ho ba, ma'am, ito hong nangyayari ng mga payout ninyo ay pagsasaayos na rin ng listahan ng bawat sektor na nakakatanggap ng tulong para po sa future hindi na kayo mahirapan pa. Tama po, Manong Ted. Actually po, wala talaga kasing database ng mga drivers. In fact, tinignan din po natin doon sa community-based monitoring system, hindi rin pala niya nakaka-capture ang occupation ng bawat isa. So, hindi natin maka-call out from the CBMS kung sino yung mga drivers ng jeepney, ng tricycle. So, this is the first time that nakakabuo tayo ng database ng mga tricycle drivers, jeepney drivers. And mahalaga po ito sa mga succeeding actions ng ating pong pamahalaan kasi may magiging reference na po tayo later on. Nakapanayam namin si ASEC Rosalinda Bautista ng PSA. Sabi nga niya, kayo daw po kasi nga ngayon, kahit pa paano, automated na ang inyong data. Kapag may duplication sa ayuda, lalabas sa inyong system. Tama po? Ano po? Okay. So, Tama po, Manong Ted. ang tupad kasi meron din for jeepney drivers. Diyan ho ba, kapag ho ba tumanggap na ng tupad, hindi natatanggap ng AX? Since ang tupad po ay sa Department of Labor and Employment, we'll have to cross-reference po kasi database ng DSWD at ng DOLE. Pero po, Manong Ted, ano po kasi, separate program din yung sa kanila. But kinakailangan nga lang natin na, yung parang ginagawa namin sa DSWD na deduplication process para matiyak na wala pang kumukuha ng doble. So, paano yun? You have to be interconnected with all of these agencies nga dapat. The OTR, the DOLE, na maging sa LGUs actually, para yung pagbibigay po ng biyaya, hindi po doble-doble sa iba, yung iba wala. That's correct, Manong Ted. In fact, nung pong nakarang linggo, nung nag-attend nga po si Secretary Rex Gatchalian nung committee hearing sa House, isa po ito doon sa naging rekomendasyon natin na i-integrate yung community-based monitoring system natin doon sa National ID System at doon sa iba pang mga sistema ng ating pamahalaan para ma-improve yung targeting and data interoperability. Para at that instant makita po natin ano yung mga government services na natanggap na po ng bawat sektor o bawat individual. Yes, maayos po yung ating pong reporting din. Meron ba kayong programang suplementaryong ayuda para sa apektadong tahanan? Right now, Manong Ted, wala pa po. Although meron tayong mga rekomendasyon din na magkaroon ng vertical expansion, horizontal expansion strategies para ma-improve din yung pamamahagi natin ng tulong or pagpo-provide ng assistance sa mga kababayan po natin na apektuhan nga po nitong Middle East crisis. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network
PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.